Parang medyo mahirap paniwalaan, pero nangyayari pa talaga yan dito sa kanila. At malamang hindi lang dito sa kanila yan, pati sa mga ibang tribes dito, malamang ganun din. Magandang araw mga kabayan. Kamakailan lang, meron kaming video ni James nung kumain kami ng malunggay. Meron kami dong napag-usapan na ewan ko kung merong mga nakapansin. Tungkol yun dun sa kultura nila. Nung tinignan ko kasi yung mga message, yung mga comment. Doon sa mga comment, wala akong napansin na kung may nakapansin doon sa naging topic namin na yun. Ito yung video, ulitin natin. Your family have many cows, right? Yeah. Usually, how many cows For me, you are offering to the lady if somebody want to marry? In your family? everybody have to pay five. No, total, in total. Ah, It will reach hundreds. too much. My father married with the 400 cows that time. The last woman. Ah, But the problem is very tall. You saw it last time? I saw The third one. That is the last one. the last one. But he have five. Five children. Too much. They're still small. No, the smallest, the youngest. Woman? No, the last wife, No. the youngest boy or girl. This is a girl. Girl. How many years old? Not yet. A year. Baby? Really? But Who not, make that one? not for my father. Who work for that one? brother. For my brother. But it's my father who say so. Ah, It's the one for last time you want to give me. not you, huh? No, I refused that time. You people change my mind, so I refused that time. It is your father told your brother. They To say work your for him. brother. They say your brother refused. What I say, and then I told my father, if you told me that do this, like Malamang ang iniisip ng iba, baka biruan lang yung topic namin na yun. Pero hindi po joke yun. Talagang kasama sa kultura nila dito yun. Na yung umpisa natin sa tatay niya kasi. Yung tatay niya, matanda na yun. Hirap nang maglakad. At lagi nang may sakit. Pero alam nyo ba na kahit na ganun yung sitwasyon ng tatay niya, gusto pa rin mag-asawa. Dito kasi sa kultura nila, mas maraming asawa, mas madaming anak, yung malaking pamilya, mas ginagalang daw yan. Yung huling asawa ng tatay niya, maniniwala ba kayo na ang gumagalaw doon para mabuntis, isa sa mga kapatid ni James. Basta pipili lang yung babae kung sino yung gusto niyang tumabi sa kanya. Kapag ayaw nun, ang una daw kasi pinili, si James mismo. Kaya nga lang, umayaw siya. Dahil ang sabi niya, dahil daw napangaralan namin. Yun ang kinakatwiran niya. Pero ganun talaga dito. Kaya ang nangyari doon, ang pumili daw yung tatay na nila. Kung sino yung tatabi doon sa asawa niya, doon sa pinakabata. Kaya nabubuntis pa rin. Madaming asawa yung tatay niya. Yung nanay niya, pangatlo yata o pang-apat. At marami pang kasunod. Kaya yung mga nagiging asawa ng mga bata pa, ang pinapatabi doon, yung mga anak doon sa mga unang asawa. Dahil mga matatanda na rin yun. Ganon ang nakasanayan nila dito. Pero yung mga magiging anak, nakapangalan yun doon sa tatay nila, doon sa asawa. Ganon ang nakasanayan nila dito. Normal lang daw dito yun. Kahit nga yung mga patay na meron sila kapatid na lalaki na namatay na, gusto nila nga magtuloy-tuloy yung pangalan nun, ikukuha nila ng mapapangasawa kahit patay na yon. At ang tatabi dun sa babae na mapapangasawa,
kung sino yung mapipili nila. Halimbawa, kapatid o tiyuhin, mga ganyan. Basta relative pa rin. Basta't yung pangalan ng magiging anak isusunod doon sa tao na nakapangalan na asawa. Parang medyo mahirap paniwalaan, pero nangyayari pa talaga yan dito sa kanila. At malamang hindi lang dito sa kanila yan, pati sa mga ibang tribes dito, malamang ganun din. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon. At maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.